Mag-aaral mula sa kilalang paaralan sa Canada, humagulgol sa airport ng Pilipinas dahil ayaw nang umuwi. Binago ng Pilipinas ang buhay ko. Ma'am, ayaw na po naming umalis dito. Bago kami umalis, lahat ay parang isang malaking pagkakamali. Pagtutol ng mga magulang, pagkadismaya ng mga estudyante, at ang mapanuring tingin ng mga kapwa ko guro. Sunod-sunod ang mga tanong na, bakit doon pa? At ang mga batang sumakay sa eroplano na may mabigat na kalooban. Maging ako, ang kanilang principal, ay puno ng alinlangan. Tama ba ang naging desisyon kong ito? Ngunit, sa loob lamang ng isang araw, nagbago ang anyo ng kanilang mga mukha. Sa ikatlong araw, ang mga estudyanteng dati malilikot ay naging tahimik. Sa ika-4 na araw, ang mga nagsasabing mababagot lang, sila ay nagsimulang maging seryoso at mag-focus. Sa ika-5 araw, ilang estudyante ang nakita kong lumuluha. Sa bus pabalik sa airport, paulit-ulit silang lumingon sa likod. May nagsabing, gusto ko pa sanang manatili. May bumulong, kailangan na ba talaga nating umuwi? Pagka-uwi namin, isang di kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Mga seryosong tanong mula sa mga estudyante, mga tawag ng pasasalamat mula sa mga magulang, isang karanasang hindi ko pa naranasan sa loob ng 15 taon bilang principal. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng isang linggong iyon? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Malaking tulong ito sa aming paggawa ng mga video. Magandang araw, ako si Alena Reyes. 15 taon na akong principal sa Toronto International School sa Canada, isang institusyong pang-edukasyon na may mga mag-aaral mula sa 40 iba't ibang bansa. Mayroon kaming humigit kumulang 600 na estudyante at ang aming graduating class ay karaniwang may 35 hanggang 40 na mag-aaral. Taon-taon, nagkakaroon kami ng educational trip para sa graduating class at sa taong ito, ang napili ay ang Maynila, Pilipinas. Sa totoo lang, hindi naging madali ang pagpili na ito. Noong unang bahagi ng Marso, sa isang pagpupulong kasama ang mga magulang, inihayag ko ang aming destinasyon. Agad na nanlamig ang kapaligiran sa conference room. Isang magulang ang unang nagtaas ng kamay. Bakit hindi sa Europa? Tanong niya. Hindi ba't mas may kabuluhan kung sa Rome, Italy? Isa namang magulang ang mas prangka. Ligtas ba sa Pilipinas? Kumusta naman ang issue sa seguridad doon? Sunod-sunod ang mga tanong. Maging ako ay kinakabahan. Sa nakalipas na 10 taon, madalas kaming bumisita sa Europa o South America, sa Louvre Museum sa Paris, sa Sagrada Familia sa Barcelona, sa Machu Picchu, sa Peru. Mga subok ng destinasyon. Ang Pilipinas ay isang bagong pagpipilian maging para sa akin. Ngunit iba ang sitwasyon ngayong taon. Binawasan ang budget ng paaralan at ang gastos sa biyahe sa Europa ay aabot sa mahigit 13,000 bawat estudyante. Noon dumating ang alok mula sa isang educational exchange program ng gobyerno ng Pilipinas. Sasagutin nila ang 40% ng pamasahe sa eroplano at gastusin sa tirahan. Nang kalkulahin namin, lumabas na aabot lamang sa 1,800 bawat estudyante. Hindi rin naging madali ang pagpupulong ng mga guro. Nagtanong si Ginoong Marco, ang aming history teacher, ano namang matututunan natin sa Maynila? Mayroon ba silang mga sinaunang guho na maikukumpara sa Europa? Maging si Binibining Sara, ang science teacher, ay may pag-aalinlangan. Hindi ako sigurado kung sapat ba ang educational value nito, sabi niya. Naging tapat ako. Hindi rin ako sigurado, sabi ko. Ngunit tiyak na may kabuluhan din ang isang bagong karanasan. Sa huli, dumaan ito sa botohan at sa maliit na agwat, nanalo ang Maynila. Mas direkta ang naging reaksyon ng mga estudyante. Si Emilia, ang kinatawan ng graduating class, ay pumunta sa aking opisina. Lahat po ng mga kaibigan ko, dismayado, sabi niya. Ang mga naunang batch po ay nakapunta sa Paris. Bakit kami? Sa Pilipinas lang. Sinubukan ko siyang bigyan ng mga salitang pampalubag loob, ngunit tila wala itong epekto. Isang linggo bago ang pag-alis, mabigat ang pakiramdam sa paaralan. Walang sigla ang mga estudyante habang nag-iempake at paulit-ulit na tumatawag ang mga magulang para kumpirmahin ang seguridad. Gabi-gabi, hindi ako mapakali. Tama ba talaga ang desisyon kong ito? Sa bus papuntang Toronto Pearson Airport, tahimik ang mga estudyante. Wala ang karaniwang sigla at pananabik tuwing may field trip sa ibang bansa. Nakatingin lang sila sa labas ng bintana o sa kanilang mga smartphone. Bumulong ang katabi kong si Ginoong Marco. Tingnan mo ang mga mukha ng mga bata. Alam ko ang ibig niyang sabihin. 14 na oras ang haba ng biyahe,
Karamihan sa mga estudyante ay natulog o nanood ng pelikula. Wala ang dati nilang ingay at excitement. Maging ako ay nakatingin lang sa labas ng bintana, sinusubukang pakalmahin ang aking sarili. Madaling araw kami dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Nang bumukas ang pinto ng eroplano at lumakad kami sa pasilyo, ang unang impresyon ko ay iba sa inaasahan. Magalang na yumuko ang mga staff ng airport, malinis ang mga daanan, at malinaw na nakasulat sa Ingles ang mga sign. Mas mabilis kaysa inaasahan ang immigration. May mga automated gates at manghang-mangha ang mga estudyante habang ini-scan ang kanilang mga pasaporte. Mas mabilis at episyente kaysa sa airport ng Toronto. Habang hinihintay ang mga bagahe, ilang estudyante ang nagsimulang magmasid sa paligid. Lumapit sa akin si Emilia. "Ma'am, ang linis po pala ng airport dito," sabi niya, na may halong pagkamangha sa kanyang boses. Ang ibang estudyante naman ay nagsimulang kumuha ng litrato ng mga Anay Loboto na parang bago sa kanilang paningin. Sumakay kami sa bus papuntang Maynila, sumisikat ang araw at tumatagos ang liwanag sa bintana, maayos ang mga highway. Pinagmamasdan ng mga estudyante ang tanawin sa labas, matataas na gusali, mga tulay sa ibabaw ng ilog at malilinis na kalsada. Iba ito sa kanilang inaasahan. Makalipas ang isang oras dumating kami sa Intramuros. Bumaba kami ng bus kasama ang mga estudyante at naglakad patungo sa Fort Santiago. Ang maringal na estruktura at ang maayos na hardin. Pagpasok namin, napahinto ako sa paghinga. Ang ganda ng mga pader na bato na sumasalamin sa kasaysayan ay nakamamangha. Ngunit bago pa man ang karangyaan, ang unang napansin ko ay ang kaayusan. Ang disenyo ng mga hardin ay planado, ang mga puno ay perpektong inalagaan, at ang bawat baldosa ay may tamang pagitan. Lahat ay tila idinisenyo ng may layunin. Bilang isang math teacher, naramdaman ko ang siyentipikong ganda nito. Dahan-dahang naglakad ang mga estudyante habang pinagmamasdan ang lugar. Nagtanong sa akin si David, isang estudyanteng mahilig sa math. "Ma'am, lahat po ba ito? Kinalkula?" "Oo," sagot ko. Hindi lang ang panlabas na anyo ang maganda, kundi ang mismong pagkakaayos nito ay may disenyong matematikal. Noon, may dumaang mga taong nakasuot ng barot saya at barong Tagalog. Hindi sila mga turista, kundi mga Pilipino. Mga kabataang babae, mga pamilya, at maging mga matatanda ay natural na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan habang namamasyal. Gulat na sinabi ni Emilia, "Mga Pilipino po talaga sila, di ba? Hindi po ito costume party?" Ngumiti ako at sumagot, "Oo, mga lokal sila. Dito sa Pilipinas, normal lang na magsuot ng tradisyonal na damit kapag bumibisita sa mga simbahan o makasaysayang lugar, lalo na kung may okasyon." Saglit na pinagmasdan ng mga estudyante ang tanawin. Isang bagay na mahirap isipin sa kanluran, kung saan ang mga tradisyonal na kasuotan ay makikita lamang sa mga museo o espesyal na okasyon. Ngunit dito, bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay. Naisip ko, ang lugar na ito ay hindi ikinukulong ang tradisyon sa nakaraan. Hindi lamang ito isang produkto para sa turismo, kundi patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan. Dahan-dahang nagbabago ang ekspresyon ng mga estudyante. Unti-unting nawawala ang kanilang pagkadismaya bago umalis. Lumapit si Emilia sa isang pamilyang nakasuot ng Filipiniana at nagtanong kung pwedeng magpakuha ng litrato. Pumayag sila ng may ngiti at pumila ang mga estudyante para magpakuha ng litrato. Paglabas namin ng Intramuros, sinabi sa akin ni Ginoong Marco, "Mas maganda pala ito kaysa sa inaasahan ko." Tumango ako. Oo, higit pa sa inaasahan. Pabalik sa bus, unti-unting bumabalik ang sigla ng mga estudyante. Tahimik pa rin sila, ngunit iba na ang katahimikan kumpara noong paalis kami. Isang katahimikang may halong pagkamangha. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ko, baka hindi naman pala masama ang biyaheng ito. Pagkatapos ng Intramuros, tumungo kami sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Ang laki pa lang ng gusali ay kahanga-hanga na. Pagpasok namin sa malawak na lobby, bumungad sa amin ang matataas na kisame at ang natural na liwanag. Maingay na pumasok ang mga estudyante na may ekspresyong parang ordinaryong museo lang. Kinuha ni Emilia at ng ilang estudyante ang kanilang mga smartphone. Hindi ko sila pinansin. Karaniwan naman iyon sa mga museo. Nagsimula kami sa National Museum of Anthropology, kung saan nakadisplay ang mga sinaunang kagamitan tulad ng manunggul jar. Mabilis na dinaanan lang ito ng mga estudyante. Para sa kanila, boring ang pre-colonial history. Ngunit pag-akyat namin sa National Museum of Fine Arts, nagbago ang lahat.
Sa unang gallery pa lang, bumungad sa amin ang obra maestra ni Juan Luna, ang Spoliarium. Ang laki at bigat ng emosyon nito ay nakapigil hininga. Si David ay napatigil sa harap nito. Isa-isa ring huminto ang ibang mga estudyante. Walang nagsasalita, ngunit lahat sila ay nakatitig sa mga obra. Ang mga dati malilikot na bata ay nagsimulang manahimik. Lumipat kami sa susunod na gallery, mga gawa ng mga pambansang alagad ng sining. May isang partikular na eskultura na nakakuha ng pansin ng mga estudyante. Si Emilia ay dumikit sa salamin para masdan ito ng malapitan. Nagtipon din ang ibang mga babaeng estudyante. Walang isa man sa kanila ang may hawak na smartphone. Isang estudyante ang mahinang nagtanong, "Totoo po bang nilikha ito daan-daang taon na ang nakalipas?" Nang basahin namin ang paliwanag, nakasulat na ito ay mula pa sa panahon ng kolonyalismo. Tahimik na tumango ang mga estudyante. Sa sumunod na exhibit, nakadisplay ang mga halimbawa ng sinaunang sulat na baybayin. Si Sofia, na interesado sa lingwistika, ay matagal na napatayo roon. Lumapit siya sa akin at nagtanong, "Ma'am, itong mga letrang ito, daan-daang taon na po ba itong ginawa?" "Ang pinagmulan nito ay mahigit 1,000 taon na," sagot ko. Gulat ang ekspresyon ni Sofia. Hindi siya makapaniwala na ang isang simbolo ay may taglay na malalim na kahulugan. Habang naglalakad kami sa museo, lalong nanahimik ang mga estudyante. Hindi man sila inuutusan, natural na silang nanatili ng matagal sa harap ng mga exhibit. Binabasa nila ang mga paliwanag, pinagmamasdan ang mga detalye, at minsan ay tahimik lang na nakatitig. Umakyat kami sa gallery ng mga relihiyosong sining, mga higanteng retablo at mga inukit na santo. Mahinahon ang ilaw at maluwag ang espasyo. Naghiwa-hiwalay ang mga estudyante. May isang estudyante na hindi umalis sa harap ng isang imahen ng santo mula sa panahon ng Kastila. 5 minuto, 10 minuto, pinagmamasdan ko lang siya. Tinitingnan niya ang imahen mula sa iba't ibang anggulo, na tila may malalim na iniisip. Lumapit sa akin si Emilia, pabulong niyang sinabi, "Ma'am, parang kinakausap tayo ng kasaysayan dito." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, uminit ang aking dibdib. Iyon ang pinakatamang paglalarawan. Sa mga textbook, ang kasaysayan ay ipinapaliwanag sa pamamagitan ng mga salita at larawan. Ngunit dito, ang mga artifacts mismo ang nagkukuwento. Ang hininga ng mga artisan daan-daang taon na ang nakalipas, ang bigat ng pananampalataya, ang lalim ng kultura, mga bagay na nararamdaman kahit walang salita. Pati ang mismong estruktura ng museo ay kahanga-hanga. Natural ang daloy ng mga bisita, ang ilaw ay nagbibigay diin sa mga obra, at simple lang ang mga paliwanag. Idinisenyo ito upang hikayatin ang pagtuon ng pansin, hindi para lituhin ang mga bisita. Umupo kami sandali sa isang pahingahan. Tahimik pa rin ang mga estudyante. Ang mga batang dati hindi tumatagal ng 30 minuto sa isang museo ay mahigit 2 oras nang nakapokus. Sinabi sa akin ni Ginoong Marco, hindi ko inaasahan ang reaksyon ng mga estudyante. Sumang-ayon ako. Ngayon ko lang sila nakitang ganito katahimik at seryoso. Ang huling gallery na pinuntahan namin ay naglalaman ng mga modernong sining ng Pilipinas. Mga makukulay na pinta na nagpapakita ng buhay Pilipino. May isang estudyante na matagal na napatigil sa harap ng isang pinta ni Fernando Amorsolo. Simpleng larawan ito ng buhay sa bukid, ngunit mayroon itong kakaibang pang-akit. Paglabas namin ng museo, iba na ang kanilang mga mukha kumpara noong pumasok kami. Pagod sila, ngunit tila may malalim na iniisip. Walang sumisigaw o nag-iingay. Pabalik sa bus, tahimik na nag-uusap sina Emilia at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa mga kulay na ginamit sa mga pinta. Ang iba naman ay nagkukuwentuhan tungkol sa mga exhibit na tumatak sa kanila. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng bus, naisip ko, ang museo ay hindi lamang isang lugar para mag-imbak ng mga artifact. Ito ay isang lugar upang maramdaman ang kasaysayan. Kasaysayang natututunan hindi sa textbook, kundi sa pamamagitan ng mga tunay na bagay. Iyon ang naranasan ng mga estudyante. Mahinang sinabi ni Ginoong Marco, ibang-iba na ang mga estudyante ngayon. Tumango ako. Oo, may nagbabago na sa kanila. Sa hapunan, ang mga estudyante ang nagbukas ng usapan tungkol sa museo, kung aling artifact ang nag-iwan ng impresyon, kung aling gallery ang nagustuhan nila. Wala akong narinig na salita ng reklamo o pagkabagot. Mayroon pa ngang nagsabi na sana ay mas matagal pa sila roon. Nang gabing iyon sa hotel, matagal akong nag-isip. Unti-unting nawawala ang aking mga alalahanin at ang pagkadismaya ng mga estudyante. Sa Intramuros,
at lalo na sa museo, may nagsimulang maramdaman ang mga estudyante. Naramdaman ko na baka ang biyaheng ito ay maging mas makabuluhan kaysa sa inaasahan ko. Sa umaga ng ikatlong araw, bumisita kami sa isang pampublikong mataas na paaralan sa Maynila. Bahagi ito ng Educational Exchange Program. Moderno ang gusali ng paaralan at malawak ang grounds. Sinalubong kami ng kanilang principal. Sa matatas na Ingles, ipinakilala niya ang kanilang paaralan at ipinaliwanag na manonood kami ng klase at sasabay sa kanila sa pananghalian. Walang gaanong inaasahan ang mga estudyante. Iniisip siguro nila na ang school lunch ay halos pare-pareho lang saan man. Una, nanood kami ng klase. Klase sa Ingles, at ang galing ng mga Pilipinong estudyante ay higit pa sa inaasahan namin. Nagkaroon ng talakayan sa pagitan ng guro at mga mag-aaral sa wikang Ingles at natural na nakisali rin ang aming mga estudyante. Pagsapit ng tanghali, ilang estudyanteng Pilipino ang naghatid sa amin sa kantina. Bumaba kami sa ground floor at bumungad sa amin ang isang malawak na shirtan. Mataas ang kisame at pumapasok ang natural na liwanag mula sa mga bintana. Maayos ang pagkakalagay ng mga mesa at malinis ang sahig. Pumila kami sa counter. Ang mga estudyanteng Pilipino ay maayos na, nakapila at tahimik na naghihintay. Walang nagtutulakan o nag-iingay. Sumunod din ang aming mga estudyante sa likod nila. Paglapit namin sa counter, nakita namin ang menu para sa araw na iyon. Kanin, sinigang na baboy, pritong isda at saging. Simple lang ito, ngunit malayo sa karaniwang pagkain sa Canada tulad ng pizza, hamburger o sandwich. Maingat na inilagay ng mga student server ang pagkain sa aming mga plato. Makintab ang kanin, tamang-tama ang dami ng isda at umuusok pa ang sinigang, mukhang sariwa ang mga sangkap. Umupo kami sa mesa at inilapag ang aming mga tray. Dahan-dahang kinuha ng mga estudyante ang kanilang mga kutsara at tinidor. Karamihan sa mga pagkain ay bago sa kanila. Unang tumikim si Emilia. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi po gaanong maalat, pero masarap, sabi niya. Nagsimula na ring tumikim ang iba. Si David ay tumatango habang kumakain ng isda at si Sofia ay humigop muli ng sabaw ng sinigang. Nagsimula na rin akong kumain. Manamis-namis ang kanin habang ginungguya, ang asim ng sinigang ay sakto lang at ang pagkakaalat ng isda ay perpekto. Masustansya ang pakiramdam. Isang estudyanteng Pilipino ang lumapit sa aming mesa at nagtanong, "Masarap po ba ang pagkain?" Sumagot si Emilia, "Opo, parang healthy, pero masarap." Ngumiti ang estudyante at ipinaliwanag na araw-araw ay ganito ang kanilang pagkain. Habang kumakain, pinagmasdan ko ang paligid. Tahimik na kumakain ang mga estudyanteng Pilipino at halos walang nagiiwan ng pagkain. Kahanga-hanga ang makita na inuubos nila ang laman ng kanilang mga plato. Pagkatapos kumain, ang mga estudyante mismo ang nagdala ng kanilang mga tray sa pinaglalagyan. Itinapon nila ang mga buto sa tamang basurahan at inilagay ang mga pinggan sa itinalagang lugar. Hindi janitor ang nagliligpit, kundi ang mga estudyante mismo. Ginaya ito ng aming mga estudyante. Dinala ni Emilia ang kanyang tray, pinaghiwalay ang tirang buto at iniligpit ang kanyang mga pinggan tulad ng mga Pilipinong estudyante. Sumunod din ang iba. Paglabas namin ng kantina, sinabi sa akin ni Ginoong Marco, "Hindi ko inaasahan ang kalidad ng school lunch nila." Sumang-ayon ako. Iba talaga ang kalidad kumpara sa Canada. Sa Toronto International School, ang pagkain ay pinipili. Pizza, hamburger, pasta o salad. Mabilis at maginhawa, ngunit ang nutrisyon ay nakasalalay sa pagpili ng bawat estudyante. May mga estudyanteng hindi kumakain ng gulay at laging fast food ang pinipili. Ngunit dito, iba. Nakatakda na ang menu at isang nutritionist ang nagpaplano nito batay sa panahon at pangangailangan ng mga lumalaking bata. Balanse ang lahat: carbohydrates, protina, gulay, sabaw at prutas. Walang kalayaang pumili, ngunit dahil doon, napakataas ng kalidad. Pagkatapos ng klase sa hapon, habang paalis na kami, pinag-uusapan ng mga estudyante ang school lunch. Sabi ni Sofia, "Hindi ako makapaniwala na ganoon kasarap ang pagkain sa eskwelahan." Sumang-ayon si David, "Sa atin, maraming ang pagpipilian pero hindi naman ganoon kaganda ang kalidad." Sa bus pabalik, napaisip ako, ang school lunch ay hindi lamang paraan para mabusog. Isa itong sistema para alagaan ang kalusugan ng mga estudyante. Mula sa kalinisan hanggang sa pagluluto, lahat ng proseso ay planado. Sa Canada, tinitingnan namin ang school lunch bilang isang convenience.
Ang layunin ay maging mabilis at episyente. Ngunit sa Pilipinas, tila tinitingnan nila ito bilang bahagi ng edukasyon. Tinuturuan sila ng tamang pagkain, balanseng nutrisyon, at responsibilidad na magligpit ng sariling pinagkainan. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng meeting ng mga guro. Sinabi ni Ginoong Marco, "Kahanga-hanga ang school lunch kanina. Marami tayong matututunan doon." Sumang-ayon si Binibining Sara. Maganda rin ang reaksyon ng mga bata at talagang mataas ang kalidad. Naisip ko, ang masarap na pagkain ay hindi lang tungkol sa lasa. Natutunan ko na mahalaga ang disenyo. Para kanino ang pagkain? Ano ang layunin nito? Ang pilosopiyang iyon ay nakapaloob sa bawat pagkain. Tila naramdaman din ito ng mga estudyante. Nagtanong sa akin si Emilia, "Ma'am, pwede rin po ba nating baguhin ang school lunch natin na maging ganoon?" Ngumiti ako at sumagot, "Tingnan natin, pero pwede nating imungkahi." Nang gabing iyon, kahit nakahiga na, iniisip ko pa rin. Ang school lunch sa Pilipinas ay isang mensahe ng paggalang sa mga estudyante. Isang mensaheng nagsasabing, "Karapat-dapat kayo sa masarap at masustansyang pagkain at inuuna namin ang inyong kalusugan." Ang edukasyon ay hindi lamang nangyayari sa loob ng silid-aralan. Maging sa isang simpleng pananghalian, mayroong edukasyon. Sa umaga ng ika-4 na araw, pumunta kami sa isang cultural hub para sa isang tradisyonal na cultural experience. Nag-aalala ako na baka mabagot ang mga estudyante. Para sa mga kabataan ngayon, ang mga tradisyonal na sining ay hindi na gaanong interesante. Ang lugar ay masigla. Sa magkabilang gilid ng daan ay may mga tindahan ng mga lokal na produkto, art gallery at maliliit na kainan. Ang unang workshop namin ay pagsusulat ng baybayin. Pumasok kami sa isang maliit na studio kung saan nakadisplay ang iba't ibang likhang sining gamit ang sinaunang sulat. Ipinaliwanag ng aming instruktor ang kasaysayan ng baybayin, na ito ay isang paraan ng pagsulat bago pa man dumating ang mga Kastila. Tila formal lang na nakikinig ang mga estudyante. Ngunit, nang magsimula na kaming sumulat, nagbago ang kapaligiran. Ang pagsulat gamit ang isang maliit na panulat sa papel ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Kailangan ng tamang diin at kontrol sa kamay. Si Emilia ay ilang beses na nagkamali. Ngunit hindi siya sumuko at paulit-ulit na sinubukan. Tinulungan siya ng instructor, dahan-dahang ginagabayan ang kanyang kamay. Nakapagtataka, ibinaba ng mga estudyante ang kanilang mga smartphone. Ang mga batang dati hindi mapakali at laging tumitingin sa kanilang telepono ay nakapokus sa kanilang ginagawa. Lumipas ang 30 minuto, ngunit walang nagpapakita ng pagkabagot. Pabulong na sinabi ni David, "Akala ko boring to, pero kapag nakapokus ka, nakakalimutan mo ang oras." Tumango si Sofia habang pinagmamasdan ang kanyang gawa. Makalipas ang 1 oras, natapos ng bawat isa ang kanilang gawa. Hindi perpekto, ngunit lumabas ang kanya-kanyang personalidad. Inilagay ito ng instructor sa isang maliit na frame at maingat itong tinanggap ng mga estudyante. Ang pangalawang workshop ay paggawa ng palayok, pottery. Pumasok kami sa isang studio kung saan kami ay tinuruan kung paano gumamit ng potter's wheel. Sa una, inakala ng mga estudyante na madali lang ito. Ngunit nang subukan na nila, nalaman nilang mahirap pala. Kailangang manatili sa gitna ang luwad at mahalaga ang tamang diin ng mga kamay. Kapag masyadong madiin, nasisira ang hugis. Kapag masyadong mahina, hindi ito nabubuo. Ilang beses silang nabigo, ngunit hindi sila sumuko. Maingat silang tinulungan ng instructor at makalipas ang 1 oras, bawat isa sa kanila ay nakagawa ng isang maliit na mangkok. Habang tinitingnan ni David ang kanyang ginawa, sinabi niya, "Hindi perpekto, pero dahil ako ang gumawa, parang ang sarap sa pakiramdam." Ngumiti ang ibang mga estudyante bilang pagsang-ayon. Pag-aalis namin sa lugar, maingat na inilagay ng mga estudyante sa kanilang mga bag ang kanilang mga ginawa. Ang sulat sa baybayin, ang maliit na mangkok hindi man perpekto, ngunit mga kayamanang ginawa ng kanilang sariling mga kamay. Pabalik sa bus, sinabi ni Emilia, "Akala ko po talaga mababagot ako, pero sobrang saya pala." Sumang-ayon si Sofia, "Hindi ko akalain na ganito pala ka-fulfilling ang gumawa ng isang bagay ng dahan-dahan." Habang nakatingin sa labas, naisip ko, natutunan ng mga estudyante ang halaga ng proseso, hindi ng bilis, hindi ang mabilis na pagtapos, kundi ang karanasan ng dahan-dahang pagtuon ng pansin. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, pagod ang mga estudyante, ngunit masaya ang kanilang mga mukha. Sinabi sa akin ni Emilia, "Ma'am, baka po ito na ang pinakamasayang araw ko sa biyaheng ito."
Iba pala ang pakiramdam kapag may nagawa kang sarili mong likha, sumang-ayon ako. Ngayon, natutunan namin ang tradisyon hindi sa museo, kundi bilang isang karanasan. At ang karanasang iyon ay malalim na tumatak sa puso ng mga estudyante. Sa gabi ng ika-4 na araw, pumunta kami sa Bonifacio Global City, BGC. Nagpasya akong bigyan sila ng libreng oras. Masyadong masikip ang aming schedule sa mga nakaraang araw, kaya kailangan nila ng oras para malayang maglakad-lakad. Pagbaba namin, bumungad sa amin ang isang abalang lugar. Mga neon-lit na gusali, mga high-end na tindahan, at mga restaurant, gabi na pero parang araw sa liwanag. Gulat na gulat ang mga estudyante. Wow, para tayong nasa shopping paradise, sabi ni Emilia. Binigyan ko sila ng 2 oras na libre. Maggrupo-grupo sila ng 3 hanggang 4 at magkita-kita kami sa isang itinalagang lugar pagsapit ng 9:00. Naghiwa-hiwalay sila. Kami ni Ginoong Marco at Binibining Sara ay dahan-dahang naglakad. Ang BGC ay isang ganap na commercialized na lugar. Ngunit ang kahanga-hanga ay ang kaayusan. Maraming tao, ngunit hindi magulo. Ang mga tao ay may natural na daloy at maayos silang pumipila sa harap ng mga tindahan. Walang nagtutulakan o sumisigaw. Makalipas ang 1 oras, nakasalubong namin ang ilang estudyante. May dalang mga shopping bag sina Emilia at Sofia. Si David at ang kanyang mga kaibigan naman ay kumakain ng street food. Masasaya silang lahat. Pagsapit ng 9:00, nagtipon-tipon sila. Pagod, ngunit kontento. Sinabi ng isang estudyante, "Ang daming tao, pero hindi ko po naramdamang delikado." Sumang-ayon ang iba. Sa Toronto, kailangan mong mag-ingat kapag naglalakad sa gabi, lalo na kung mga estudyante lang. Ngunit iba dito, maliwanag, maraming tao, at higit sa lahat, walang nakakatakot na pakiramdam. Kinabukasan ng hapon, pumunta kami sa isang lugar na may ibang kapaligiran sa Cubao Expo. Isang lugar na puno ng mga kabataan, sining, at musika. Sa isang maliit na espasyo, may isang street musician na tumutugtog. Nagtipon ang mga estudyante at nakinig. Naglakad pa kami at nakakita ng isang maliit na flea market. Mga batang artist na nagbebenta ng kanilang mga gawa, mga pinta, alahas, at mga handmade na bagay. Huminto si Emilia sa isang booth, mga watercolor painting ng mga tanawin sa Pilipinas. Pumili siya ng ilan at nakipag-usap sa artist sa wikang Ingles. Ang lugar na ito ay may malayang pakiramdam. Street performance, kakaibang fashion, at mga unique na cafe. Kabaligtaran ng commercial na kapaligiran ng BGC. Ngunit mayroon din silang pagkakatulad, ang kaayusan. Malaya, ngunit hindi magulo. Mas nagustuhan ng mga estudyante ang lugar na ito. Mas malaya ang pakiramdam dito, sabi ni David. Ang BGC ay maganda para sa shopping, pero dito, masaya maglakad-lakad at tumingin-tingin, sabi naman ni Sofia. Habang pinagkukumpara ko ang 2 lugar, naisip ko, tinatanggap ng Maynila ang pagkakaiba-iba. Ang Commercial District at Art District ay parehong nabubuhay, pinapanatili ang kani-kanilang pagkakakilanlan nang hindi nawawala ang kaayusan. Kinagabihan, habang nakaupo kami sa isang bench, sinabi ni Binibining Sara, ang galing ng balanse ng kontrol at kalayaan sa lugar na ito. Sumang-ayon ako. Kahit sa commercialized na lugar tulad ng BGC, may kaayusan. Kahit sa malayang lugar tulad nito, walang kaguluhan. Lumagpas ang 8:00 ng gabi, ngunit buhay na buhay pa rin ang mga kalsada, hindi madilim at hindi mukhang delikado. Nagtanong sa akin ang isang babaeng estudyante, "Ma'am, okay lang po bang maglakad dito mag-isa sa gabi?" Tinanong ko ang aming tour guide. Ngumiti siya at sumagot, "Opo, ligtas po sa Pilipinas sa gabi. Marami pong CCTV at maraming tao." Nagulat ang mga estudyante, isang bagay na hindi nila maiisip sa Toronto. Sa bus pabalik, excited pa rin ang mga estudyante. Pinag-uusapan nila ang BGC at Cubao Expo. Alin ang mas nagustuhan nila? Ano ang tumatak sa kanila? Sabi ni Emilia, "Magkaiba po sila pero parehong maganda. Ang BGC, malinis at convenient. Dito naman, malaya at masaya." Naisip ko, ang Maynila ay hindi iisa. Ito ay isang lungsod na may iba't ibang mukha, komersyo at sining, tradisyon at modernidad, kaayusan at kalayaan, lahat ay magkakasamang umiiral ng may harmoniya. At higit sa lahat, ligtas, ang makapaglakad sa gabi ng walang takot. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang karapatang iyon. Sa umaga ng ika-5 araw, pumunta kami sa bantayog ng mga bayani. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung magiging interesado ang mga estudyante.
Ang mga museo tungkol sa madilim na bahagi ng kasaysayan ay madalas na mabigat at nakakabagot para sa kanila. Pagpasok namin sa gusali, bumungad sa amin ang isang lobby na may mataas na kisame at isang monumento sa gitna. Ang kapaligiran ay solemne. Natural na humina ang boses ng mga estudyante. Giniyahan kami sa unang exhibit, mga larawan, mapa at mga personal na gamit mula sa panahon ng batas militar. Dahan-dahang naglakad ang mga estudyante, binabasa ang mga paliwanag. Lumipat kami sa susunod na exhibit. Sa loob ng isang salamin, nakalagay ang isang tsinelas na may butas ng bala. Napatigil ang mga estudyante. Walang nagsasalita. Tahimik na tinitingnan ni Emilia ang tsinelas habang binabasa ni David ang paliwanag. Maging ang mga karaniwang nagbibiruan ay nanahimik. Sa pader, nakadisplay ang mga huling liham ng mga aktivistang pinaslang, mga sulat para sa kanilang mga pamilya. Luma na ang papel, ngunit malinaw pa ring mababasa ang mga salita. Mahal kong inay, huwag po kayong mag-alala. Para sa aking mga anak, sana'y lumaki kayong may pagmamahal sa bayan. Binabasa ni Emilia ang isang sulat, ngunit bigla siyang tumalikod. Namumula ang kanyang mga mata. Si Sofia naman ay tinakpan ang kanyang bibig. Ang mga lalaking estudyante ay tahimik ding nagbabasa, walang imik. Sa sumunod na bahagi, naroon ang mga larawan ng mga desaparecidos o mga nawala, mga kabataang halos kaedad lang ng aming mga estudyante. Bumulong ang isang estudyante, paano kung ako siya? Hindi na niya natuloy ang sasabihin. Habang pinagmamasdan ko sila, naisip ko, kapag tinuturo ko ang kasaysayan sa klase, ipinapaliwanag ko ang mga sanhi at bunga, mga katotohanan. Ngunit dito iba, ang butas sa tsinelas, ang huling liham, ang mga mukha ng mga kabataang nawala, hindi ang mga sanhi ng diktadurya, kundi ang sakripisyo ng mga tao. May mga mukha, hindi lang numero. Paglabas namin sa exhibit, umakyat kami sa itaas. Ipinapakita roon ang pagbangon ng bansa ang People Power Revolution. Mga larawan ng milyon-milyong Pilipinong nagtipon sa EDSA at ang mga larawan ng kasalukuyang Pilipinas. Ipinaliwanag ng guide na pagkatapos ng diktadurya, dumaan sa matinding krisis ang Pilipinas. Ngunit ngayon, ito ay isang demokratikong bansa. Nagtanong si David, gaano po katagal bago sila nakabangon? Sumagot ang guide, ilang dekada. Ngunit ang diwa ng paglaban ay nananatili. Pagkatapos, lumabas kami sa Wall of Remembrance. Nakaukit doon ang mga pangalan ng mga bayani at martir. Matagal na napatayo ang mga estudyante sa harap nito, walang nag-ingay, maging ang mga laging nagbibiruan. May ilan pa ngang yumuko bilang paggalang. Sa bus pabalik, tahimik pa rin. Bawat isa ay may malalim na iniisip, kahit sa tanghalian, mabigat ang pakiramdam. Sabi sa akin ni Emilia, "Ma'am, mas mabigat po ito kaysa sa anumang natutunan ko sa textbook." Tumango ako. Oo, ang kasaysayan ay mas naiintindihan kapag nararamdaman. Sa huling gabi, pumunta kami sa Manila Bay Walk. Paglubog ng araw, nagsimulang umilaw ang mga gusali sa kabilang ibayo at ang mga ilaw ay sumasalamin sa tubig. Dahan-dahang naglakad ang mga estudyante. Gabi na pero marami pa ring tao. Umupo si Emilia sa isang bench, nakatingin sa dagat. "Bukas, uuwi na tayo," sabi niya. May lungkot sa kanyang boses. Pabalik sa bus, tahimik silang nakatingin sa mga ilaw ng Maynila. Kinabukasan, habang nag-iempake, malungkot ang kanilang mga mukha. Sabi ni Emilia, "Ma'am, gusto ko pa sanang manatili. Masyadong maikli ang isang linggo." Tumango ang iba. Sa bus papuntang airport, paulit-ulit silang lumingon. Pagdating sa NAIA, habang nag-check-in, namumula na ang mga mata ng ilan. Si Sofia ay tumalikod para itago ang kanyang luha. Seryosong nagtanong sa akin si David, "Ma'am, pwede po ba tayong bumalik sa susunod na taon, kahit personal lang?" Pag take off ng eroplano, paliit ng paliit ang tanawin. Hanggang sa huli, nakatingin sila sa bintana. May bumulong, "Paalam, Maynila." Tahimik ang biyahe pabalik. Pagdating sa Toronto, sinalubong sila ng kanilang mga pamilya. Ngunit may nagbago sa kanilang mga ekspresyon. Lunes ng umaga, sa paaralan, pinag-uusapan pa rin nila ang Pilipinas. Sa tanghalian, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. 18 estudyante ang pumunta sa aking opisina. May dala silang petisyon na humihiling na magkaroon ng klase sa wikang Filipino. Sabi ni Emilia, "Ma'am, gusto po naming matuto ng Filipino para sa susunod na pagpunta namin. Makakausap na namin sila." Isang linggo pagkatapos, 8 estudyante ang nagtanong tungkol sa exchange program sa isang high school sa Maynila. Sunod-sunod din ang tawag mula sa mga magulang,
ngunit iba na ang tono. Tumawag ang nanay ni Emilia, Principal Reyes. Nagbago po si Emilia. Hindi na siya nagsa-cellphone habang kumakain at naging mas mabait sa kapatid niya. Ano po ba ang natutunan niya sa Pilipinas? Lumipas ang 1 buwan, nagbago ang kapaligiran sa paaralan. Dumami ang mga estudyanteng naghahanap ng mga libro tungkol sa Pilipinas sa library. Sa isang meeting, sinabi ni Ginoong Marco, hindi lang sila basta nag-travel, parang nagbago ang kanilang standard. Naisip ko, tama siya, hindi ito basta biyahe. Nagbago ang kanilang pamantayan. Isang ligtas na lungsod, pagkaing may respeto, balanse ng tradisyon at modernidad, kaayusan at kalayaan. Ang mga naranasan nila sa Maynila ang naging bago nilang batayan. 2 buwan pagkatapos, nagpasya ang paaralan na kumuha ng guro sa Filipino at sisimulan na ang pakikipag-ugnayan sa isang high school sa Maynila. Ang mga magulang na dati itumututol, ngayon ay nagpapasalamat. 3 buwan na ang nakalipas. Nagbago ang cafeteria. Si Emilia at ang ilan pang estudyante ay nagsimulang magligpit ng kanilang mga tray pagkatapos kumain. Sa simula, iilan lang sila. Ngunit unti-unti, ginaya sila ng iba. Sa pader ng kanilang classroom, may nakasabit na kalendaryong may larawan ng jeepney, mga litrato ng Intramuros, at ang kanilang mga ginawang palayok. Tuwing Martes at Huwebes, may nag-aaral ng Filipino sa isang sulok ng library. Ang mas nakakagulat, si Sofia at David ay totoong nag-apply para sa exchange program. Ma'am, gusto ko po talagang pumunta doon. Gusto kong mag-aral sa Maynila sa loob ng 1 taon, sabi ni Sofia. Isang araw, may estudyanteng nagbiro. Ma'am, pwede po ba tayong maglagay ng electric fan sa bawat sulok ng classroom? Masyadong malamig dito. Nagtawanan ang lahat. Sa graduation, si Emilia ang nagbigay ng talumpati. Ang biyahe namin sa Pilipinas ay nagturo sa amin na mas malawak pa pala ang mundo at higit sa lahat, natutunan naming tingnan ang mundo ng may bukas na isipan. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin si Emilia. Ma'am, sa Setyembre, pupunta na po ako sa Maynila. Natanggap po ako sa exchange program. Si David naman ay natanggap sa MIT, ngunit ikinukonsidera na raw niya ang pag-aaral sa isang universidad sa Pilipinas para sa kanyang masters. Naiwan akong mag-isa sa classroom. Ang kalendaryo, ang mga litrato, at doon ko napagtanto. Ang Pilipinas ay hindi isang lungsod, isa itong sistema ng edukasyon. Ang mga tanawin, museo, school lunch, tradisyonal na kultura lahat ay nagturo ng walang salita. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang tanawin ng Toronto, iba na ang dating nito. Marami rin kaming dapat matutunan. Sa aking mesa, may isang maliit na keychain na regalo ni Emilia. Nakasulat dito ang salitang pag-asa. Araw-araw, tinitingnan ko ito at naiisip, gusto kong bumalik doon, sa lugar kung saan ang edukasyon ay tunay na edukasyon. Kung saan ang buong lugar ay isang textbook, ang sistema ay gumagalang sa tao, at ang tradisyon at modernidad ay magkakasama. Binago ng Pilipinas ang aming classroom, isang maliit na kalendaryo, isang larawan sa pader, at ang nagbagong pananaw ng mga estudyante. Maliit, ngunit hindi magaan na pagbabago na hanggang ngayon ay nagpapatuloy.